Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay sa lugar ng 10,000 Great Mountain Top of the Five Peak, ay mula sa pinakatuktok nito, ay may kung sino naman na lumilitaw, at naiinis si Cheon Museong na napapasabi na walang paraan upang magawa siyang makita ng kung sino, at hindi siya makapaniwala na nagawa siyang maramdaman nito, kaya naman ay matapos niyang tignan ang lubha ng kanyang pagkakapinsala, ay napatanong siya na kung ang isang iyon ba ay talagang napakahalimaw. Nang bigla naman siyang natigilan, dahil sa may kung ano siyang naramdaman sa kanyang bulsa, kaya naman ay agad niya itong kinuha at mabilis na inihagis papalayo, upang magdulot ito ng malakas na pagkakasabog. Matapos nito ay lumikha naman ito ng isang maliit na black hole sa kalangitan, na mabilis naman din na nawala, kaya naman ay napasabi siya na nahigop na sana siya doon kung nahuli lamang siya ng ilang sandali, at mukhang sa ganun-ganun lang ay nakapagsayang na siya ng isa sa kanyang time pack. Sabi pa niya na ang ibig sabihin lamang nito ay mayroon na lamang siyang dalawang natitira, at hindi na siya maaaring maglakad-lakad sa loob ng demonic cult dahil sa maaari lamang siyang mahuli ng mga ito. Nang bigla naman siyang natigilan, dahil sa nagawa na siyang matunto ng mga time patrol, upang galit siyang mapasabi na kung bakit tila yata ay napakabilis ng mga ito na masundan siya, at sa tingin niya ay ang kanyang mga plano ay napurnada na, matapos ay agad niyang ini-activate na ang time pack na kanyang hawak, at mabilis nang umalis. Sa lugar naman ng Orthodox Murem Alliance, dahil sa pagbabalanse sa pagitan ng tatlong malaking puwersa sa Jiangho, ay ang mga matataas ng Orthodox Murem Alliance ay walang rason pa upang magtipon-tipon, lalo na sa paglitaw ng ikaapat na puwersa, ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect. Subalit ngayong araw, ay ang ilan sa mga ito ay nagtipon-tipon ngunit hindi upang pumirma sa Murem Neutrality Pact signing. Ang mga dumalo sa nasabing pagtitipon ay ang Murem Alliance Head, ang Righteous North Sword na si Limok, Murem Alliance First General Strategist na si Yu Biemirio, First Master sa Shaanxi Sword Sect Leader na si Mugechian, Second Master sa Shaolan's Abbot Great Master na si Gakyeon, 13th Master na mula sa Jaigal na si Jaigal Yung, 14th Master na mula sa Zhongnan Sect na si Scarlet Sun Jinyin. Ganon na din ang 17th Master na mula sa Hubei Pang Clan na si Pang Guyo, 18th Master na mula sa Jinjuo Clan na si Yan Yung In, maging ang mga squad leader ng Murem Alliance ay nagpunta din, tanging 6 lamang na tao ang wala, 4 na Master at 2 squad leader. Ang 7th Master na si Zhao Wong na pabalik pa lamang mula sa Northern Sea Ice Palace, 15th Master na si Huang Bonong na namatay sa Northern Sea Ice Palace, ang 3rd Master na si Nam Gangyong na namatay sa kasagsagan ng treaty signing. Ganon na din ang 9th Master na si Won Misan na mula sa Patalaka Sect, na namatay matapos natambangan sa kanyang pamamahay sa Jiangsu ng mga puwersa ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, si Yon Buso na hindi pa nakakalabas sa kanyang isolation training, at ang panghuli ay ang Black Shadow Squad Leader na si Kang Soa na namatay sa Northern Sea Ice Palace. Nang napasabi naman sa kanyang sarili ang isang master na kung bakit mukhang seryoso ang atmosfera ng buong paligid, at ano naman kaya ang maaaring nangyari upang magsanhi ng biglaang pagpapatawag sa kanila. Matapos ay nagsalita ang pinuno ng Murem Alliance na si Limok at sinabi na nagpapasalamat siya sa pagtugon ng mga ito sa kanyang biglaang pagpapatawag, at dahil sa wala na silang sapat pa na oras ay hindi na siya magpapaligoy-ligoy pa, kaya naman ay inutusan na nito ang kanyang mga tagasunod na papasukin na ang dumating, at ito ay ang vice leader ng Black Shadow Squad na si Mekyu Jong. Nagtaka naman ang ilan sa pagdating nito dahil sa pagkakaalam nila ay nagtungo ang mga ito sa Northern Sea Ice Palace, ngunit bakit nandito siya ngayon? Nang nagsalita naman ito at sinabi na siya bilang ang bagong leader ng Black Shadow Squad, ay binabati ang lahat ng mga bayani at master ng kanilang Murem Alliance. Sa nangyari ay nabigla naman ang ilang mga master at napapatanong na kung ano ang nangyayari, ngunit agad naman na sumingit si Limok at sinabihan ang lahat na makinig muna sila sa ibabalita nito. Matapos ay malakas na nagsalita si Mekyu Jong na nagawa nitong matagpuan ang base ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, upang labis na ikabigla ng lahat, at hindi mapigilan ng mga ito na mapatanong na kung saan ang tinutukoy nito, at kung iyon ba ay nasa lugar ng Jiangsu o ng Zhejiang. Matapos ay itinuro ni Miu Jong sa mapa ang lugar kung saan ang mga ito nakabase, at iyon ay sa Yellow Mountain ng Zhejiang na matatagpuan sa Hangzhou.
Sa isip ng isang master na ang lugar ng Yellow Mountain ay isang napakagandang lugar subalit napakapanganib dahil sa mga matatarik nitong lugar, at ito ay ang perpektong lugar para sa pagtatago ng base. Napatanong naman ng isang master na kung sa papaano naman niya nalaman na doon talaga sila nagtatago, dahil magmula nang magawa nilang makuha ang Jiangsu at ang Zhejiang ay kahit ang kanyang beggar sect ay agad na pinapaslang sa tuwing makakaapak sa kanilang rehiyon. Napasabi naman si Mek Yujong na naiintindihan niya na tatanungin siya ng ganun ito dahil sa ang beggar sect ang isa sa pinakamagaling na intel sa lahat ng organisasyon na mayroon ang Jiangho, subalit may nais muna siyang ipakita sa mga ito. Matapos ay humingi naman ito ng pahintulot sa kanilang Murem Alliance head, na agad naman itong sinang-ayunan, kaya naman ay matapos na buksan ang pintuan ay may nakita silang malaking bagay na nakabalot sa labas, kaya naman ay nang matapos na alisin ang takip nito, ay napahinto naman ang lahat ng mga master, at labis na hindi makapaniwala, dahil sa ang isang ito ay ang ulo ng tunay na dragon turtle. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Napasabi naman ng isang master na kung talaga ba na ito ay ang ulo ng dragon turtle, at kagaya nga ito ng isang dragon gaya ng kung ano ang mga nakasulat sa alamat, ngunit natigilan naman ang isang master, dahil bukod sa malaking ulo ng dragon turtle, ay may parating pa na nakalagay sa kariton. Napasabi naman ng isa na mukhang may mas importante pang ipapakita ang bagong squad leader bukod sa malaking ito, nang bigla naman na nanlaki ang kanilang mga mata dahil sa nakikilala nila ang suot ng mga ito. Kaya naman ay napatanong na ang isang master na kung ito ba ay ang mga katawan ng mga miyembro ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, na kinumpirma naman ni Mek Yujong, at dagdag pa niya na sa mga ito ay isang sect leader at ilang miyembro nito na mula sa Supreme Saber of Six Martial Arts Sect. Sa isip ng master na may paraan upang malaman kung ang mga ito nga ay mula sa Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, kaya naman ay pinakiramdaman niya ang mga katawan ng mga ito. Sa nangyari ay napasabi siya na mukhang sinira na ng mga ito ang kanilang mga vessel upang hindi nila magawa na malaman ang kanilang cultivation technique, at kung sa mga ganitong klase ng gawain ay walang duda na ang mga ito nga ay miyembro ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, kaya naman ay kinumpirma niya ito sa lahat, na ang mga ito ay mula sa nasabing puwersa sa Jiangho. Matapos ng ilang sandali ay sinabihan sila ni Li Mok na kung tapos na sila sa mga pagsusuri ay maaari na silang magsiupo. At gaya ng kanilang nakita ay ang isang iyon ay ang ulo ng dragon turtle na mula sa Northern Sea Ice Palace, at ang mga katawan ay mula din sa puwersa ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect. Sabi pa nito na ang kanilang bagong squad leader na si Mek Yujong ay nagawang habulin ang mga ito, nadiskubre ang kanilang base at nagawang makuha ang ulo ng dragon turtle. Napasabi naman ng isang master na kahit na malinaw sa kanilang harapan ang mga ebidensya ay hindi niya nais na maliitin ang kakayahan ni Mek Yujong, subali kahit ang kanilang mga espiya ay hindi magawa na makapunta sa Zhejiang, kaya naman ay sa paanong paraan niya nagawa na makita ang mga ito. Magalang naman na sinabi nito na ang kanyang tanong ay natural lamang, hindi niya pinlano ang patungkol doon kaya naman ay sumalisi lamang siya gawa ng presensya ng kanilang puwersa sa lugar, kaya naman nang malaman niya na ang mga ito ay nasa Yellow Mountain, kung saan ay ang iba sa kanilang mga puwersa ay wala, ay kapag sinugod nila ngayon sila ay magagawa nilang maubos ang mga ito. Napasabi naman ng isang master na mukhang ito ang rason kung bakit sila pinatawag sa pagtitipong ito. Sa nangyari ay tinanong naman ni Li Mok ang General Strategist na kung ano sa palagay niya. Sabi nito na mayroon siyang impormasyon na mula sa Unorthodox Alliance, at ang pinuno ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ay patungo sa Tibet's Lhasa kasama ang malalakas nitong puwersa. Alam niya na medyo kakaiba, subalit ang ilan sa mga puwersa nila ay patungo din sa lugar ng Northern Sea Ice Palace. Napasabi naman ng isang master na kung ang rason ba ng pagpapapunta nila ng ilan sa kanilang mga kasama ay upang harapin sila. Hindi naman ito sumagot bagkus ay sinabi na ayon sa kanyang impormasyong nakalap, ay hindi lamang nais ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect na daminahin ang buong Zhongyuan, kundi nais din nilang makuha ang Imperial Palace, Northern Sea Ice Palace at Lhasa, kung saan naruroon ang mga maalamat na mythical creature. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay yupon lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.